Ano ba ang problema ngayon sa impeachment? This is the first time. Hindi yung impeachment first time na masyado ng late ipinasa yung impeachment na galing sa Kamara. Masyado ng late, hindi na nahabol. 'Di ba? Hanggang nag-break ng kampanya, nag-election. Ngayon, dalawang argumento. Una, sinasabi nila hindi na pwede i-carry over from the 19th Congress to the 20th Congress. Hindi na pwede. Yan nga yung punto ng mga ilang senador at kahit po si Tolentino ay binanggit yan, unconstitutional na lang daw pagka inilipat yan. Ang sabi naman ngayon ni Escudero at ng ibang mga senador, ang sinasabi lang naman na hindi pwedeng bitbitin ay yung mga legislative process. Okay? So, ibig sabihin, not including the impeachment. Meaning, magdi-discuss ngayon, sino yung susundin doon sa dalawang argumento. Kaya lang, again, the impeachment is a political process. Meaning, it is not to find guilt doon sa tao. It's more on, is that person pinagkakatiwalaan pa? Yun yun . And we know, impeachment, it's a political, meaning, yung mismong judge ay political person, voted by the people. So, ibig sabihin po nun, sumusunod sila sa dikta ng tao. And nalaman natin, itong nakarang eleksyon, aside from first, the survey, second, through religious support, talagang bagsak na po yung impeachment. So, kung ikaw ay politiko, at magdidesisyon ka between the two arguments, talagang kakampihan mo yung hindi na lang impeach si BP Sara Duterte. Bakit? Karir mo ang nakasalalay dito. Diba? So, yun ang nangyayari ngayon. Kaya magkakaroon talaga ng problema. Ang dating nga nito, paano mo i-discuss to? Ilang araw na lang. Matatapos kasi yung Senate ng 20. Magre-resume na yan sa next Senate na. So, wala na. Hindi na talaga Kaya nga sa akin, finish na. Wala na itong impeachment. Coach Oli, si Martin Romualdez, sinasabi niya na I'm leaving it to the discretion of the Senate. Pero yung kanyang mga tao o dyan sa Kongreso, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw tungkol dito. Kanina nga, may rally pa silang ginanap sa kalsada at saka sa Congress. Inside the halls of the Congress, yung same Congress na taxpayers' money ang... Pinayagan? Mag-rally? Hindi, mayroon silang parang press con at doon ginanap sa sa loob ng Kongreso. Although, pa naman sila, yung mga makabayan, pero marami silang mga kasama doon na mga makakaliwa rin. Na nagsasalita at nagkaroon ng platform, kumbaga, ginamit ang Congress para dito sa pamumulitika at binabash nila si Senate President Chis Escudero dito. Coach Oli, ano masasabi mo dyan? Alam mo, ito si Martin Romualdez. Ito si Tamba. Pareha sila nung pinsan niya na si Bongbong Marcos. Iba yung Tingnan nyo kung ano yung sinabi nila, baligtarin ninyo, yun ang mangyayari. Parating ganon. Consistent po yan. Kaya yung banggit din na hayaan na natin yung proseso, etc. Ano lahat yan panglabas. Pero yung mga kasamahan nila sa paligid, hindi naniniwala dyan. Lalong-lalo na tayong nasa labas. Diba? Sila nga hindi na naniniwala tayo pang mga ordinaryong Pilipino. Kaya may problema sila dyan kasi even si Chanco sinabi nga na susuportahan yan through funding ng mga projects para lang pumirma ng impeachment. Definitely, may pangarap po ito si Tamba na mas mataas na posisyon. Kaya nga dapat ito ay hindi maging Speaker of the House. Meron tayong mga alam dyan na gustong maging Speaker of the House. And meron tayong nararamdamang galawan dyan. Kahapon pa ito Oo. Mukhang may alam Oo, sabi ko I-chismis mo na. Basta meron dyan. May galaw po dyan. Hindi namin alam to Kaya po ilabas natin
bigyan natin ng pressure. Dahil, syempre, let's be realistic. Pondo po pag-usapan dito eh. Pero kung talagang may clamor ng taong bayan na alisin na suporta kay Tamba, meron diyang gusto maging speaker, Sino nga yun? hindi pumirma. hindi siya pumirma. So, suportahan na lang natin. I'm not saying he's a good Si person. Tiangco ba hindi pumirma? Hindi. Pero, better than Tamba. Kasi, yung sa Duterte, ano na yan eh? Yung Duterte Black, solid na po tayo dyan sa Senado. Kailangan na lang natin itong Kamara. So, it's very important na pag nakuha yan, talagang si Marcos, wala nang magagawa. Ito, last na to, partners. Kasi all out yan eh. Meron talagang lilipat at lilipat for shifting kasi is to save their political career. And magsisimula na po yan. Pero si Tamba, masyadong identified. Hindi na po siya makakabawi. Sinunog niya na po yung bridge niya eh. So mag-iingat tayo doon sa mga taong sinunog na nila yung bridge nila. Yan ang dapat banata natin sa social media. Sino-sino ito? Si Tamba, hindi na makaka-retreat to. Si Pero Torre. napanood niyo ba yung Hindi na interview rin. ni Romualdez? Ah. Di ba? Parang lumambot na siya. Oo, sabi nga niya na pinababayaan niya na sa Senate. Hindi ako naniniwala doon. Desisyon. Hindi ako naniniwala. Pero mga partner, all out yan. ito ang kagandahan nitong slowly shift ng power. Yan. Kasi nasana yung mga congressman na noong nakaraang 3 taon, nakukuha nila lahat ng gusto nila. Pero dahil nga, ang Senado, alyado rin ng administrasyon. Sa ngayon, yung administrasyon, yung Senado ay balanse na. Actually, dito sa impeachment, mas lamang si VP Sara. Pero makikita natin, mas dumami yung alyado ng oposisyon. Which is, yung totoong oposisyon yung mga Duterte, hindi kasi sinasabi nila, oposisyon daw, yung liberal. Pero nakita naman natin na nag-tandem na sila. So, yung totoong oposisyon, nakikita natin na medyo meron ng konting muscle. Di ba? Kasi kita naman natin, meron ng kinagurian na Duterte Black sa Senate. Itong mga congressman natin na noon, namamayagpag, talagang merong may media mileage yan. Lahat ng interview nila, pinakikinggan ng media. Pero dahil nga malakas ang natin ngayon, ang Senado natin ngayon ay balanse, hindi yata sila sanay na gano'n, na yung mga gusto nila, yung mga ngaw-ngaw nila, hindi nagkakatotoo. Sa madaling salita, spoiled, no? Pero malihis tayo. Speaking of, di ba may spokesperson na ang Congress? Bakit hindi nagsasalita yung spokesperson? Bakit yung mga congressman kanya-kanya ng salita ngayon? Palagay ko, nagtitraining pa yan kay Claire. Tinuturoan pa ni Claire yan ng banat. Pero Banat Play, di ba, problema pa natin yung technicalities nitong impeachment na to. Kasi hindi naman, let's say for example, ngayong June 2 or ngayong June 2 na simulan yung pagpasa ng mga articles of impeachment. Ina-expect ba nila na from June 2 to next week, may impeach na kagad si VP Sara? Di ba pag-uusapan pa sa plenaryo yung Marami pa nga. technicalities? Imposible. Kaya nga kung meron ako isang abogado, nakalimutan ko na yung pangalan, abogado na pinapanood, yung matinong abogado, hindi yung katulad ni, matinong pinapanood na dinidiscuss niya objectively yung schedule. Doon sa schedule, malabo talaga kasi tandaan natin may mga arguments pa yan eh. May debate pa yan. Pagdedebatihan pa. So definitely, bitin na bitin siya sa 19th Congress. So, ang tanong na nga lang kung i-carry over ba ng 20th Congress, which is hindi talaga eh. Hindi pa pwedeng i-carry over kasi mismo si Tolentino nga sinasabi, unconstitutional yun. Malabo talaga yun. So, doon pa lang, magbobotohan. Kita nyo nga, ito pansinin nyo, si Cheese at saka to si Soto. Pareho silang ganyan ng tono because they're trying to get the Duterte Black sa Senate.
para sa Senate presidency. So, ibig sabihin, may power ang Duterte bloc sa Senate presidency. Pwede nilang diktahan, oy, sino sa inyo ang susuportahan namin pero tanggalin na itong impeachment. Yun ang kinagandahan nito. So, hindi pa lang yun, yung sa Senate ay yung Duterte bloc, ang dami pa doon na hindi kasama doon na ayaw din ng impeachment. So, talagang definitely, malabong tumuloy itong impeachment na ito. Kaya nga, feeling ko, si Tamba lumalambot doon sa impeachment. Kasi nga, alam niyang wala nang patutunguhan. Alam niyang barado sila dito. If that's the case, bakit sa tingin ninyo, pinipilit pa rin ng mga, kasi makikita natin na maingay talaga yung mga makabayan eh. Bakit pinipilit pa rin ng mga kaliwa? So ano to, propaganda ba ito na parang mai-impeach sana si BP Sara kung sinimulan lang yung impeachment proceedings. So kasalanan netong mga to. Actually, ang Parang ganun ang ano dyan, si Ontiveros nagsasaning puwersa sila noong, tanda natin hindi communist po si Ontiveros socialist yung dating ng kanilang, may bago kasi talagang umuusbong ngayon, kasama nga yung maingay na manggagawa, narinig niyo yun sa TikTok, na naging congressman ngayon, si Manggagawa, magkakasama yan, mga socialist yan. Ngayon, nagsasaning puwersa sila, kasama ng mga makakaliwa, mga komunista, at itong mga dilaw. Nagsasanim-salim sila ng puwersa, nag-iingay sila kuno. Pero yung mga Marcos... Ang tawag ni Ka Eric dyan, komunistang hilaw. Komunistang hilaw. Yan, yung mga komunistang hilaw na yan. So wala pong direksyon yung mga yan. So, yan naman na talagang sa tingin ko, yan ang nasa background. Yan yung the likes of Trillanes, Ontiveros, yan yung bumubulong. Ang opinion ko dyan is yan talaga ang bumulong kay BBM na ituloy itong ICC, harasin ng SMNI, harasin si Pastor Kibuloy. Tapos, they will get the support nitong mga dilawan na ito kay BBM. Ito naman si BBM, since week, pinatulan niya. Pero kasi, out of nowhere, bigla na lang nagkaroon ng ganyan, di ba? Bigla-bigla na lang nagka-issue sa SMNI, PRRD, Pastor Kibuloy. So, saan ba nang galing yon? Yung paghihiwalay na itong unit team, saan ba nang galing? Ano ba yung parang battle cry nila? Bulong, bulong pinklawan. Diba? Ipaliwanag natin sa mga nanonood ngayon, mga partners, itong impeachment na ito. Again, hindi kami expert. Ano lang to? Analysis lang namin, mga normal na Pilipino. Ang dating kasi, parang pinipigilan yung impeachment. Pero, ang hindi kasi nila sinasabi sa taong bayan na yung sistema, ano yung simula, ano yung mga proceedings, bago mapupunta dun sa impeachment hearing process or yung proper. Meron pa po mga technicalities, may mga issues pa po ng technicalidad dito. Unang-una sa lahat, 4 po yung impeachment na i-file. So, sinisilip pa natin yun. Anong nangyari dun sa unang 3? Bakit yung pang-4 ang tumuloy? Ang usapan, isang impeachment, tapos kung madideny yung impeachment yung habla na yun, next year na ulit. Di ba ganun So, may 3 nauna dun sa pang-4. At bakit yung pang-4 yung nag-push through? So, isa yan sa problema. Pangalawa, katulad na nangyayari ngayon sa ICC. Di ba hindi naman magsisimula kagad yung trial ni Pangulong Duterte Pag-uusapan muna kung legal ba yung pagkaka-aresto sa kanya. May jurisdiction ba? Doon pa lang Dito rin sa ni VP Sara, ang dami pang question. Merong sinabi si Toby Chanco na nagkabayaran dyan sa Kongreso. Di ba? So, kailangan pag-usapan pa yun. Kailangan i-deny pa muna nila yon. Kasi walang kwenta tong impeachment na ito kung totoo yung sinasabi ni Toby Chanco na ginamit yung pera ng taong bayan, ipinangako yung mga proyekto na supposedly i-veto or
check pa ng administrasyon kung legitimate na mga proyekto ba ito. Ipinangako na sa mga congressman, kaya nagsipagpirmahan nga daw ang mga yan eh. So doon pa lang, pag-uusapan pa yun eh. Naalala ko yan kasi Boss Dada, blinag ko yan eh. Actually, pinagtatawanan ko sila, mayroong first complaint, second complaint, third complaint. Oy, Castro, asan ka na? Asan na yung mga kababayan mo, yung mga kakampi mo dyan sa kamara, walang pumipirma. Walang pumipirma dyan. Tapos bigla-bigla yung sa fourth, biglang may nagpirmahan. Yun na po, if you will connect the dots, yun na pumasok yung kay sinabi ni Chanco. Na posible nga na magre-release ng pondo. So yung mga dati na takot pumirma or hesitant pumirma, biglang napapirma kasi magre-release ng pondo. Yun. So yung mga sinasabi nila Attorney Vic before, na kailangan kasi when you sign a document, kailangan talagang inaral mo yung dokumento na yun. Alam mo kung ano yung pinirmahan mo. Na kung i-compute mo nga yung oras, sa dami nila, kulang yung isang araw. Para maaral ng lahat ng mga congressman, 300 yon. So doon pa lang, isa yan sa mga teknikalidad na kailangang silipin dito. Naging sumunod ba sa proseso sa pagfa-file ng impeachment na yan? Yan yung mga dapat pa nating i-clear. Kaya para sa akin, even if mag-start ngayon, yung pagpapasa ng prosecution ng kanilang mga ebidensya, may mga debate pa na magaganap, matatapos pa rin yun nga yung sinasabi ni Banat Bay, kulang na talaga sa oras.